Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa Dios sa makanunayon niya nga paghatag kanato og oportunidad nga makapadayon kita sa pagbasa o pagpamalandong diya sa balaan nga pulong sa Dios. Dili karon nga higayon nga magatugyan kita sa pamulaton diya sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Magaampo kita. Amahan og Dios nga langitnon, tag-iya sa among kinabuhi. Tag-iya o Dios ang magbubuot sa tanang butang niini nga kalibutan o bisan pa man sa mga butang makita o sa mga butang nga dili makita o gan. Salamat o Dios sa inyong oportunidad nga makahimo padayon sa pagpaabot sa imong balaang mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo dinis tibuok Baganga diin asa naabot ang amo nga signal. And bisan pa man sa tanan mga Facebook friends nga nag-follow o nag-connect karon nga adlaw. Hinaot pa nga ang imong pulong, imong gamiton o tagaan o kapasidad mag-convex kasing-kasing sa matag usa, nagapaminaw o nagasubaybay niini. Amahan, panalangini ang tanan, ang imong pulong o ang tanan nagapaminaw o nagasubaybay niini. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Diyos kay dugang na usab nga oportunidad nga gihatag niya kanato makahimo kita sa pagpamalandong diya sa pulong sa Ginoo. Nini karong gayon magahisgot kita sa pipila lang ka gutlo alang sa atong pagtuon ug after that sa ato ang prayer time ug sa ato ang mga pagpanangpit no pag recognize sa ato ang mga abid followers o mga hearers sa ato ang anini nga station o sa ato nga online. Before sa tanan, tuguti ko sa pagpasalamat kaninyo nga kanunay nagapangamuyo no sa paglakip ninyo sa pagpangamuyo dining ato nga ministry. Hinaot pang ang Dios padayon sa paggamit sa iyang mga pulong pag-empower niini nga mag-convert sa tanan nga mga katawhan sumala sa iyahang pagbulutan. Nini karong higayon padayon ta sa pagpamalandong nagahisgot kita sa mga apekto or mga resulta o impact sa gihimo ni Ginoong Hesus alang kanato sa dihang nagpakataong siya o gihimo niya ang mga butang nga nakahatag kanato o kasiguruhan diha sa kaluwasan sa ato mga kalag. And this time, maghisgot kita about sa mga tao o sa mga persons nga tinuoray gyud nga nagsalig o nagtugyan sa ilang kinabuhi diya kay Kristo sa ilang estado in the sight of God, even though buhi pa sila hangtod na nag-abot kanila ang kamatayon while nagapadayon sa pag-alagad sa Dios. Mao kini siya ang atong pagkahisgutan. All who are in Christ assured of being saved. Okay? Mao kini siya ang imong tan-aw ni gala na kitay makita sa balaang kasulatan clearly sa mga katawhan nga nagsalig ug nagapanugyan sa ilang kinabuhi da sa Ginoo while buhi pa sila nagapangalagad ato makita nga sila nagkinabuhi nga anaay kasiguraduhan diya sa ilang mga kalag. All who are in Christ assured of being saved. Okay? Sigurado nga sila nakabaton o nakaangkon na o kaluwasan base usab sa mga statement din sa Bible, sa ilang testimony o mga pagpamatuod.
Mao kana siya kung imong tan-awon higala ang usa ka passage nga akong atong i-consider para karon nga pagpamalandong dinhi sa Pilipos o Philippians chapter 1 verse 21 nagaingon, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Higala kini nga usa ka bersikulo nga gi-utter ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon o sa iglesia sa Pilipos. Ato makita ang iyang conviction, ang iyang nga stand concerning sa pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon samtang siya buhi pa nagapangalagad sa Ginoo, kung unsa ang iyang claim, unsa ang iyang pagbarog mahitungod niini. Ingon pa si Apostol Pablo personal niya nga conviction o pagtuo diya sa Ginoo. "For to me to live is Christ, and to die is gain." Okay? Of course, ato makita nagasulti siya niini una ang iyang kaugalingon, iyang consider, and at the same time ang tanan usab nga sama kaniya nagtuo o nagtugyan silang kinabuhi sa Ginoo. Ingon siya, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Kung ikaw tinuod nga nagsalig o nagtugyan na sa imong kinabuhi diha kay Kristo, you can claim niini usab nga passage. And especially, of course, nag-refer kini sa mga tao nga dili lang nakadungog, dili lang nag-profess nga nagtuo, but nagkinabuhi, nagasunod, nagapangalaga diha sa Ginoo wholeheartedly. Okay? Mao na siya, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Those who are assured of being saved does not mean, no? Moingon manggod ang daghan mga comments nga kung assured ka na sa imong salvation, but ingnon wala na mga specific nga mga butang nga dapat wala na kaniya, wala na kanimo. Sama sa unsa man. Those who are assured of being saved does not mean nga wala na pain. Okay? Does not mean that there's no more pain. Dili na but pasabot higala. Bisan pag unsa ang imong pagsalig o pag-ila sa Ginoo, bisan pa na-possess na nimo ang salvation according sa pulong sa Ginoo, assured ka na nga spiritually saved ka na, does not mean nga wala na kay alantoson, no? Does not mean that no more pain. Does not mean that if you are assured, no more fear. Dili na ka mahadlok. No. Naagyapon ka na siya. Normally, kaya nga naman, ni apa kita ni ining lawasa. That doesn't mean no more illness or illnesses. Sa atong kinabuhi, di na jud ka kalinturahon, di na jud ka masakit, di na ka matakdan o unsa man dinha nga mga physical nga mga karamdaman. No? Dili na but pasabot. Dili po na but pasabot that there's no more failure. Kay kung imong tan-aw ni gala, ang mga alagad sa Ginoo nga nag-una kanato na apoy mga failures, na sila yung mga shortcomings. Though, of course, kung nag-believe sila kay God, nagtugyan silang kinabuhi sa Ginoo, pero naagihapon ang mga failures. Okay? So, mao kana siya, but pasabot, no? Does not mean no more limitation. Nga moingon ka na nga kung tinuod kang luwas, dapat tanang butang mahimo na nimo. No. O dili na buti pasabot higala to make it clear. Okay? So those who are assured of being saved does not mean no more pain, no more fear, no more illness or illnesses, no more failures, or no more limitation. Huh? Does not mean. Huh? Kung imong tan-awon, but pasabot niya na simply living or dying a saved person make God His all. Okay? Mao lang na siya but pasabot nga mabuhi siya o kung patay. Ang usa ka tawo nga nakasiguro sa iyang kaluwasan dili na matanak or sa term sa Dabawinyo, no? Kundi assured siya, secured siya diha sa kamot sa Ginoo, living or dying. Buhi siya, iya siya sa Ginoo, kung mamatay siya, iya usab siya sa Ginoo. Okay? So, mao ka na siya higala kung imong tan-ahon. It means to say,
He makes God His all. His enablement, His joy, His encouragement, His hope, His inspiration, His guidance, His help, and His goal, and etc. sa iyang kinabuhi. That is what it means. Kung ingon ta, living or dying. A saved person, ang Ginoo mao ang unang prioridad sa iyang kinabuhi. O dili niya kini kambyuhan, dili mailisdan, dili ma-replace ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Kay nga naman, assured siya nga siya iya sa Ginoo. In the presence of mga ginatawag nato difficulties, circumstances in life, mga klase-klase nga mga experience sa kinabuhi, ang Dios mao ang iyang pinaka-prioridad sa kinabuhi. No? So, mao ka na siya gala atong masabtan ingon sa pulong sa Ginoo. In Philippians 1:21 again, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kabalo kay gala, ang tao nga nakaangkon kay Kristo, ang tao nga assured sa iyang salvation, siya lang ang pwede mo ingon, to die is gain. Kay usually, sa mga tao nga ang ilang kinabuhi wala diha sa kamot sa Dios, never and never sila maka-say, to die is gain. Kay para sa mga tao nga walay paglaom diha sa Ginoo, ang kamatayon is kapildihan. In fact, kung imong tan-aw ni gala, pag once nga moabot ang kamatayon diha sa even sakop sa pamilya, usahay mura daw mukuyog na lang pud sa paglubong. Huh? Of course, I do not say nga pag naay mamatay sa pamilya nga mura na lang taog mura tag walay gibati, baliwala lang nato, okay ra sa ato. No, does not mean. Ang buti pasabot is that kung naatay hope, naatay paglaom, naatay pag assurance nga adto ta sa Ginoo, at the same time ang usa ka tawo nga niabot sa punto sa kamatayon, assured kita, naagyapon kita hope in spite sa niana nga kasakit nga gibati sa kasing-kasing, assured kita nga someday magkita ay ra kita dito sa ikaduhang kinabuhi. Mao na siya nga ang paglaom, ang tinuod nga pagtuo mulapos kini sa tanan nga klaseng circumstansya sa atong kinabuhi. Wala siya boundary. Even ang kamatayon mo lapos siya, malampasan niya kana. Bisan ang kamatayon dili makababag o dili makawala sa iyang hope diya sa Ginoo. That is a statement nga makita nato ni Apostol Pablo nga assured siya buhi pa nga bisan mamatay pa siya, assured siya nga naa siya sa kamot sa Ginoo ug ang kamatayon naghatag kaniya og dugang kaayuhan. Kaya naman ingon siya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Praise God. No? So di man lami ang kamatayon kay sumala sa daghan ng mga studies nga ang pinaka-painful nga part sa kinabuhi kanang pagbulag sa kalag sa tao gikan siyang body. Mao nang pinaka-painful according sa mga daghan ng mga study. Pero ato makita igala nga wala pa mangyoy isa nga naka-try ni ana unless moabot niya kining kamatayon. Pero sure ko nga pag magisgot kinig panagbulag, no? Panagbulag sa relasyon, sakit kay na siya. Panagbulag sa panagigalaay, sakit kay na siya. Labaw na panagbulag sa lawas o sa kalag sa tao. I do believe nga mao ka na siyang pinaka-painful. Mao na nga everyone na agyoy fear concerning sa kamatayon. But, despite of that, naatay hope likod sa kamatayon. To die is gain. Okay? Salvation, kung imong tanaw ni gala, were illustrated by those saved in the Old Testament, not only in the New Testament, but also even in the Old Testament. I-illustrate ang kining ginatawag salvation na ay mga naka-experience o kaluwasan even in the Old Testament.
And we can read and we can detect sa ilahang nga mga stand o sa ilahang nga mga statement, through sa ilang mga statement. Ato makita sa kinabuhi ni Adam o ni Eve. Of course, ato makita that God forgave and clothed his two sinful citizens in the Garden of Eden. Okay? So, mao ka na siya. Giportray sa Ginoo nga ang kaluwasan is possible alang sa human race. Even ngadto sa kay Adam o kay Eve, nga ang atong unang mga ginikanan, ang duha ka mga ginatawag og malapason nga citizen sa kalibutan during this time, the Garden of Eden. Pero ato makita gipromisan sila sa Ginoo og manluluwas o believingly nga sila usab nakaangkon niini. Kung imong tan-awon sa Genesis chapter 3 verse number 21 nagaingon, "And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them." Okay? Nag-symbolize kini sa gihimo sa Dios nga pag-cover sa pagkamakasala ni Adan ug ni Eva, pinaagi sa ilang pagtuo sa gibuhat usab sa Dios nga usa kini ka shadow sa himuon ni Ginoong Hesus nga pagtabon o pag-erase, paghinlo sa sala sa katawhan nga mutuo mudawat usab diha kaniya, no? Mao kana siya unsay gihimo sa Ginoo in the Old Testament after nga nakasala si Adan ug si Eva, nag-ihaw siya og hayop. Human niya giihaw kini, ang panit ni gihimo niyang coat, gihimo niyang covering sa ilahang nga skins o gisulob niya, gigamit sa tao. Kay ang tao manggod, ang performance sa tao, naghimo siya, nagtahi siya dahon sa fig tree o ilang gihimong sinina. Ang problema, ang ilang temporary nga gihimong covering sa ilahang body ay dahon lang man. So pagkalaya ni adto na mukuyos siya o mahimong useless ang ilahang gihimo nga covering. That's why nga ang Dios naghimo siya sa iyahang kaugalingon nga pamaagi aron nga matagaan o mas lasting, long-lasting nga covering alang kay Adam o kay Eve, referring sa iyang paghimuon usab through sa kang Jesus Christ nga ana ay ginatawag nga kumpleto nga pagpasaylo o paghugas sa sala nga iyang paghimuon later. Mao kana siya makita igala. Not only that, gi-illustrate usab kini dito sa kang Abraham o kang Isaac. Unsa man nga dito gipakita sa Ginoo through sa ilahang nga life story that God provides for us an acceptable substitute. So kung naka-remember ka mo sa whole story sa kinabuhi ni Abraham samtang siya gisugo sa Ginoo nga i-offer ang iyang anak nga mao si Isaac, no? Ato makita nga sa dihang gihimo na unta niya ang gi-command sa Ginoo, ato makita nga ang Dios mismo nag-spare sa kinabuhi ni Isaac o gipulihan niya kini sa usa ka karnero nga sumala sa iyang kagustuhan, or also referring to Jesus in the New Testament. Nag-look forward siya, shadow siya sa paghimuon ni Ginoong Hesus. Mao kana siya din ato makita nga kadtong karnero mao to ang provision nga gikan gyud mismo sa Dios. Aron masabtan nato, i-guide kita from the Old Testament events. I-guide kita nga musangko ang focus, ang atong attention, atong panghuna-huna, atong understanding i-guide. Masabdan nato nga si Ginoong Hesus di ay mao ang coming Messiah and siya ang maghatag o kumpleto, perfect nga sacrifice para sa kaluwasan sa matag. Usa nga motuo o musalig kaniya. Mao kani atong makita sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Mao di atong makita dinhi, "For Christ also hath once suffered for sins,
the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Okay? So, kung imong tanaw ni Gala, in the Old Testament, ang mga Jewish priests, ilang patyon ang mga hayop, nagipang halad para sa sala, o ang dugo ilang ipaagas, o kung imong tanaw ni Gala, sumala pa sa remarks o sa mga pagpamatuod sa pulong sa Diyos, specifically in the book of Hebrews, nga ang katong mga dugo sa mga hayop dili gyud nakawagtang og sala, dili maka-erase og sala, tungod kay ang tinuod lang gyud nga maka-erase og sala mao ang precious and holy blood of Jesus Christ nga i-offer. Okay? Mao kana siya Gala. Not only that, gi-illustrate usab kini pinaagi sa manna and sa smitten rock in the Old Testament. The bread from the sky and water from the rock gives total satisfaction of God's salvation. The moment kang usa ka tawo mutuo o mudepende sa iyang kinabuhi diha sa Dios, no, makaangkon siya o ginatawag nga total satisfaction of God's salvation, complete salvation. Dili na kailangan dagdagan, kundi buo kini o sigurado. Kay nga naman, trabaho kini sa Dios o dili trabaho sa tao. Kay kung trabaho sa tao, walay siguro o dili madawat atubangan sa Ginoo, but trabaho sa Dios mismo ang pagluwas sa tao. Mao na ato makita, no, in the Old Testament, the manna from the sky nag-provide sa ilaha sa ilang panginanglan, o tubig nag-refer nga only God can satisfy, can save and satisfy our soul or our salvation. Mahatag niya ang kompleto nga paginahanglan natong tanan. Okay? Kung imong tan-aw ni Gala, another illustration is the brazen serpent. God provides cure in our soul. Now, kung imong tan-awon nga there was a time nga ang katawhan sa Ginoo in the wilderness, sa dihang gilid sila sa Ginoo for how many months, and even taas nga panahon nga na-experience nila ang paglid sa Ginoo sa ilaha. During that time, nag-abot ang panahon nga gipanggutom sila, gipang-uhaw, o grabe ang ilang murmurings against God, against Moses, na alagad sa Dios. Ato makita, gipanish sila sa Ginoo, ipadalaan sila ang mga bitin, mga venomous snakes, nga once mapaakan sila, mapatay sila. Apan, ato makita ang gihimo sa Dios na solusyon, nga nagpahimo siya og brazen serpent, aron nga ang tanan nga mo makakita, mututok ni adto, dili sila mamatay sa venom nga gihatag sa bitin ngadto kanila. Referring nga ang venom mao ang sala nga mupatay sa kalag sa tao, but the brazen serpent referring also to the Lord Jesus Christ nga naghatag og kaayuhan o kaluwasan sa ilang mga kalag. Ha? Makita nato din higala in Numbers chapter 21 verse 9 nag-ingon, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Okay? So, mao kini siya ang original nga makita nimo in the book of Numbers. Nga sa dihang mapaakan sila, ang instruction sa Ginoo, mutan-aw lang sila sa brazen serpent nga gibitay dito sa usa ka kahoy, og sa dihang makakita sila niini, di na sila mamatay sa lala sa bitin. Og nag-refer usab kini, nagtudlo kini sa paghimuon ni Kristo na kompleto og satisfying salvation para sa tanan. Mao ni ato makita usab according sa book of John chapter 3 verse 14. Klaro nga naingon,
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, take note, as Moses, okay? Makita nimo dinhi ang pulong. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man, referring to Jesus, be lifted up. Okay? So, ingon nga si Moses sa karaang panahon, giisa niya, gibitay niya ang bitin, aron nga tumbaga, aron nga ang tanan nga makatanaw, dili mamatay sa venom, pariho usab sa gihimo sa New Testament, ang Diyos usab, nagpadala siyang anak, nagpalansang dito sa cross, aron, unsay resulta? Aron, in verse 15, that whosoever believeth in Him, in Jesus, not the brazen serpent anymore, okay? But to Jesus, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting or eternal life. Sa Old Testament, ang shadow sa himuon ni Kristo sa New Testament, ato makita, so ato makita igala nga ang impact sa brazen serpent in the Old Testament is makita physical ang iyahang healing. Pero kung atong tan-awon sa kang Jesus Christ is spiritual ang iyahang effect. That whosoever believeth in Him should not perish, referring to spiritual condition sa human being. Okay? That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life or eternal life. That's the perfect, complete effect of Christ's suffering or sa iyahang crucifixion alang sa tao. Busa, ang tao nga naanay Kristo, nagsalig o nakadawat kay Kristo, wala na siya dapat pangambahan o kahadlukan mahitungod sa iyang kalag. It's because ang Diyos mismo ang nagligtas sa iya. Sigurado ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Pero kung gikan na sa imong effort, sa imuhang abi nimo, pagpaningkamot, no, ingnon tadyog ka, dili na mao. Kay ang tinuod nga kaluwasan, buo kini nga madawat sa tao gikan lang sa Ginoo. Obaw na ingon sa Romans chapter 14 verse 8. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Amen. So mao na ang stand ni Apostol Pablo, mao kana ang buo kaayo niya nga pagtudlo, iyang stand, iyang conviction. Ganiingon siya, whether we live therefore or die, we are the Lord's. Buhi kung patay, iya kita sa Ginoo. Buhi, kung buhi pa kita, gamiton ang atong kinabuhi para pag-alagad sa Ginoo, o hangtod kung mamatay naman kita, adto kita sa Ginoo. Living or dying, we are of God. Okay? Mao kana siya gala. It means to say, those truly believe and accept Jesus Christ as their Savior, as their Lord and Savior, can rest assured of being eternally saved and secured through His grace and His mercy. Amen. So, higala, kumusta ka? Nag-confess ka, nag-profess ka, nga nag-believe ka kay Jesus, nagdawat ka kay Jesus? Do you mean it? Kung tinuod ka nga nagsalig, nagdawat kay Kristo, why to doubt? Okay? Nganong mag-doubt ka? Kulang ba ang gihimo ni Kristo para kanimo? To tell you frankly, ang whole scripture nagpamatuod nga ang sakripisyo ni Kristo is complete. Was complete. Is kaya siya makaluwas sa tanan nga mutuo o mudawat o tugyan sa ilang kinabuhi diha kay Kristo. All who are in Christ assured of being saved. Living or dying, we are the Lord's.
We are of God. Let us pray. Amahan, salamat sa imong pulong. Panalangini ang tanang naminaw karon. Ikaw, O Diyos, adunay kapasidad. Ikaw lang ang naay gahom. Ikaw, O Diyos, ang pwede nga makasoften sa kasing-kasing sa mga tao. Hinaot pa, O Diyos, nga imong pulong adunay epekto diha sa kinabuhi sa matag usa nga seriously, lovingly, and carefully nagapaminaw sa imong mensahe karon nga adlaw. This I pray in Jesus' name. Amen.